Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages po ni Capricorn for today. We have number 2, journey. May biyahe kayo. May napipintong biyahe si Capricorn that could be in 2 days. Could be in 2 weeks, no? Could be in 2 months, no? Capricorn, ang biyahe na ito ninyo. So, maaring, iba't iba ang rason ng ito. Maaring ang biyahe ninyo dito is work-related, maaring that is career-related, business-related, or maaring family affair-related, no? So, maaring bibisita din kayo sa inyong kapamilya, sa inyong mga anak, magulang, kapatid, yung mga ganon, no? So, maaring yun ang travel na ito for some of you. Maari din ang travel ng iba sa inyo dito, Capricorn, is a long-distance travel. Kaya malaking bagahe ang dala ni ate dito kasi maaring international travel ito. Malayo-layo ang babiyahiin ninyo. Maaari din naman na this is mag-i-stay siguro kayo ng medyo mahaba-haba sa kung saan man kayo papunta. Kaya malaki din ang bagaheng dala-dala ninyo dito, no? Capricorn, maaring ganun din ang ganap. For others of you, Capricorn, this could be a mental journey as well. So, marami sigurong iniisip din ng iba sa inyo dito. Maraming pinagdidiskartehan, maraming plans na iniisip dito, no? For some of you. Kaya medyo malayo-layo ang nararating din ng inyong pag-iisip. We have number 27, walking away. Ayan. So, talagang related sa travel ito, no? Na dalawang cards na to. So, ang iba sa inyo is walking away from something, walking away from someone, no? And wherever you are heading dito is you're heading towards the light, you're heading towards success, you're heading towards happiness. Kasi napakaliwanag ng labas ng gate na to. Napakaliwanag kung saan kayo papunta. Kaya maaaring ang iba sa inyo is walking away from something or for someone, from someone that doesn't serve your highest good anymore. At ang pinipili ninyong puntahan is where you will be happy. You will be happier, you will be contented, no? You will be at peace, no? Sa kung saan kayo papunta tayo. Napakaliwanag ng hinaharap, 'di ba? Ng harap ng fence at gate na to. Nung kung saan kayo papunta, napakaliwanag. So that is where you're going to be very happy talaga, no? Yun ang akin na pipick up dito. So, maaring ano to, no? This could be anything, no? This could be any situation. Depende sa inyo. Maaring ang iiwanan ninyo dito is a toxic relationship. Maaring ang iiwanan ninyo is a very unhealthy situation para sa inyo. Maaring sa trabaho ito, hindi na kayo masaya sa trabaho. Maaring isang trabahong super toxic na din ang working environment. Maari din ganun. It could be a person, no? A toxic person. Maaring ito din ang iiwanan ninyo. It could be anything, no? Depende sa inyong sitwasyon. But ang mahalaga dito, where you are heading, where you are going is kung saan kayo mas magiging panatag ng inyong kalooban, mas magiging masaya kayo dyan. Maaring dyan ninyo mapulot yung contentment na gusto ninyo, yung happiness, yung peace, yung harmony na gusto ninyo, no? Kasi napakaliwanag, napaka-optimistic ng other side ng card na to. Kaya kung saan man kayo papunta, dyan kayo magiging masaya, no? And may journey tayo. So maybe, may change of place of residence din dito, may change of opisina, talagang may babaguhin kayong sitwasyon dito, no? Capricorn. So, what else? We have number 44. Ayan. So, napakaganda. This is also another powerful number here, Capricorn. So, please look up for the meaning of number 44 and also number 22. Kasi magkasunod din sila. Number 22, that is also a powerful number because that is a master number 22. So, please look up for the meaning of master number 22 and number 44 po for more guidance. Okay? Marami kayong mapupulot dyan. So, woman holding a heart. Ayan. So, ngayon, Capricorn, parang you are choosing love. No? You are choosing love. Maaring meron kayong hindi magandang sitwasyon dito with a family member. Maaring may hindi kayo magandang samahan with a family member. Maari din na person ninyo ito. Maari din naman na kapatid,
kamag-anak or ang tawag dito, parents, no, maaring may gap kayo, no, between each other. Kaya ngayon parang magkakaroon na kayo ngayon ng pagbabate. Maaring ikaw yung mag-i-initiate ng conversation dito, no? Para magkaayos kayo. Para nang sa gayon, magkabati na kayo, mag-reconcile kayo, yung ganon, no? You are choosing love dito, no? Over hate, over anger, over tampo, or kung ano pa man na hindi magandang emosyon, no? Mas pinipili ninyo ngayon na magpatawad, no? So there is forgiveness dito, there is acceptance, there is also pagpapakumbaba dito, yung ganon. Kaya ano talaga, magiging masaya na kayo dito, magiging masaya ang puso ninyo dahil kumbaga maaalis na din yung sama ng loob ninyo dito, no? So good luck, Capricorn, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Una mensahe ni Virgo ay number 17, action. Ayan, taking action. Itong panawagan sa inyo, Virgo. It's about time now to make things happen. Okay? So, yung mga plano ninyo, gawan nyo na ng paraan, no? Hindi ito panahon para na mag-isip pa kayo ng na mag-discarte pa kayo lalo. Parang hindi na ito ang panahon para mag-strategize pa kayo. Now is the time to take action, no? Parang iniimbitahan kayo dito na gumalaw na, no? Isa katuparan mo na kung ano man yung mga plano ninyo. Magsimula ka na ng single step dito para mas makalapit ka na doon sa kung ano man yung goal ninyo, no? Kung ano man ang pinagpaplanuhan ninyo. Take action is what you need to do right now, Virgo. Hindi yung pagdediskarte pa, no? Kasi parang sinasabi dito ng energy na to na parang ready ka na din naman ready ka na, nakapag-ready ka na, planado na to. Ang kailangan mo na lang gumalaw. Ang kailangan mo na lang mag-execute, no? Kaya go for it, Virgo. Go for it. Action time na, action needed na sa ngayon. Siguro may mga plano din kayo dito na hindi pa ninyo, alam mo yan, siguro may mga sitwasyon ang iba sa inyo dito na parang nakapending siya, no? Kasi parang it's either tinatamad lang kayo or siguro nag-iisip pa kayo, no? Nagdadalawang isip pa siguro kayo if you are going to do something about that situation or not, no? So maaaring nandun din kayo sa stage na gano'n, no? Na nagpo-procrastinate pa kayo, no? Kasi hindi pa kayo sigurado. Maaring ganun din ang ganap. So, we have number 50, Angel of Strength. Maaring ito ang inyong kailangan. Inner strength and courage para harapin kung ano man ang sitwasyon na ito, no? Na nagpo-procrastinate kayo. So, maaring inner strength ang kailangan ninyo. Maaring may fear kasi ang iba sa inyo dito, no? Na pag nag-take action kayo, what are you going to do? No? Ano ang magiging reaction ninyo? Ano ang gagawin ninyo, no? Pagkatapos ng kung ano man ang inyong gagawin. So maybe may mga ganong ganap. Kaya kailangan ninyo ng inner strength dito. So, activate your inner strength and feels like si Angel of Strength is going to help you right now to activate your inner strength and courage nang sa gayon masimulan nyo na mag-take action sa kung ano man ang bagay na kailangan na ninyong mag-take action kayo, no? Before it's too late, gawin nyo na ang lahat. Gawin nyo na kung ano ang nararapat, no? Yung parang gano'n. So, what else? We have number 48, Angel of Balance. Ayan. You know what, Virgo? You are divinely guided, protected, and guarded, no? Meron tayong dalawang angels, no? Sa inyong reading. So, we have the Angel of Strength. Ayan. Tutulungan kayo dyan sa kung anong kailangan ninyo. Angel of Balance also is going to help you here, no? Na maibalik ninyo ang balanse sa sarili ninyo. Maaring ang iba sa inyo dito, maraming ginagawa, no? Maraming ginagawa. And normally talaga, no? Si Virgo workaholic. Napakasipag. Napakadaming ginagawa. Napaka-creative pa din ng isip ninyo. Kaya siguro
punong-puno ang plate ninyo, no? Na maraming plano, marami kayong naka-line up na gagawin, or dati nang marami kayong ginagawa, marami kayong dati nang maraming inaasikaso, no? Kaya siguro nagkakaroon na kayo ngayon ng imbalance, no? May imbalance sa buhay niyo. May mga bagay na hindi kayo na napagtutuunan ng pansin or nabibigyan ng pansin, ano? Kaya the Angel of Balance is here to help you na mabalanse ninyo ang inyong sarili, mabalanse ang buhay ninyo nang sa gayon, ano, mabigyan ninyo ng oras ang mga bagay-bagay, no, na kailangan din ng inyong panahon, no? Lalong-lalo na ang iyong pagsa-self-care, no? Kasi maaaring iba sa inyo dito may sakit, maaaring ang iba sa inyo may iniindang sakit, may pananakit ng katawan, sipon, ubo, maaaring may mga ganon, ano? Dahil yan sa kasipagan ninyo, hindi na ninyo naaasikaso masyado ang inyong pangangatawan, ang inyong kalusugan. Kaya Angel of Balance is here, no? Papasok yan sa buhay ninyo nang sa gayon matulungan kayong mabalanse ninyo ang lahat, na ma-realize ninyo, mapag-isipan ninyo na kailangan, no? Hindi lang ang trabaho, hindi lang ang karera, hindi lang ang pamilya ang inaasikaso, but also yourself. Okay? So Virgo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Number 51, Healer of the Ages, Taurus. Maaring may healing energy parating sa inyo dito, no? Maari din na nagpapagamot talagang iba sa inyo. Maaring lumalapit kayo sa mga healers, iba't ibang klaseng healers, maaaring gano'n, no? But you are seeking for treatment siguro, you are seeking for healing, no? For some of you, Taurus. Maaari din naman, no, na ngayon, makakaramdam na kayo ng pag-improve ng inyong pangangatawan, ng inyong pakiramdam, yung gano'n, maaaring gano'n din ang ganap. For others of you, maaring you are the healer, no? Maaring isa kang healer, at maaring hindi mo pa na-embrace fully ang gift mo na yan. Kaya naman yung parang this is an invitation for you, na it's about time for you to embrace your healing powers, no? Nang sa gayon ay makatulong ka na sa mundo, makatulong ka na sa mga taong nangangailangan ng inyong healing power, yung mga ganon, ano? So good luck. And what else? We have number 28, Victory. Ayan, Taurus. Napakaganda. Meron kayong pagtatagumpayan dito, no? Meron kayong pinagsikapan, pinaghirapan, pinagtiyagaan na kung ano man yan, and you are going to claim your victory sa ngayon. Maaring maaring problema, challenging situation na pinagdaanan ninyo, and now you're going to be victorious. You're going to rise above your situation at mapagtatagumpayan nyo na, mahahanapan nyo na ng solusyon, or masosolve nyo na talaga kung ano man ang problematic na sitwasyon na yan, ano? So that's why magiging victorious kayo. For others of you, Taurus, maaring task ito sa trabaho, maaring career related ito, negosyo, yung ganon, wherein talagang pinagtrabahuan nyo to ng todo-todo. And ngayon, finally, no, magsasucceed na kayo sa kung ano man ang ginagawa ninyong ito, no? Tingnan niyo yung babae, nakapikit, talagang parang sinisavor niya yung victory niya, no? Yung parang talagang win, this is a win for you talaga, no? Na napagtagumpayan nyo na kung ano man ang sitwasyon na to, no? Taurus, iba-iba tayo ng sitwasyon. Maaari din na nagdadasal siya in gratitude na finally, thanks God, nalampasan ko ng problemang ito, nasolusyonan ko ng problemang ito, or napagtugumpayan ko na ang trabahong ito, no? Nakamit ko na din yung success, yung mga ganon. So, this is really a sweet victory. Yan ang napipick up ko dito for some of you, no? Nahirapan kayo dito, but you managed to rise above that situation, and ngayon, you are victorious. So, what else, Taurus? We have number 52, Goddess of the Moon. Ayan. So, ang daming downloads na parating sa inyo dito.
Taurus. Ang daming downloads, ang daming intuitive messages, no? Maaring may mga vision din dito na nakikita kayo, no? At gabayan sa inyo ng Divine Universe, no? Maybe you are praying for guidance, kaya pinapadalhan kayo ng gabay through your intuition dito, no? Ang importante dito, no, magawa din ninyo yung inyong part para mapakinggan kung ano man yung gabay sa inyo ng Divine Universe, no? Kasi parang ano kayo ngayon, parang in sync kayo with the Divine ngayon. You're in sync with the Divine Universe. Parang ang lapit-lapit ninyo ngayon sa Panginoon, sa mga angels ninyo, the rest of your spirit team. Parang yung veil between you and the spirit realm is very thin around this time, kaya mag-tune in kayo sa kanila, no? Mag-tune in kayo sa kanila dahil may mga mahahalagang impormasyon na parating sa inyo. May mga mahahalagang gabay, intuitive messages na, intuitive nudges na ipinapadala sa inyo dito, Taurus. Maaring you're asking for it or kailangan nyo ng gabay sa ngayon, kaya talagang pinapadalhan kayo, no? Pinapadalhan kayo sa ngayon because kailangan ninyo, no? So maaring ganun ang sitwasyon. So Taurus, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.